Nito lang pala kasimple magluto ng lomi. Tara, samahan mo ako magluto. Umpisahan na natin. Saan po natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Mainit ng ating cooking oil, prituhin natin itong squid balls natin. Iset aside ito kapag luto na. Nating ilagay ang ating kikiam. Make sure din na luto siya sa pamamagitan ng paghalo-halo dito. Once luto na sila parehas, iset aside na po muna natin. Gamit ang same na cooking oil, magsaute po tayo ng bawang. Sunod po nating isaute ang sibuyas. Dating isaute ang ating ground pork. This point, pwede na po tayo maglagay ng ating fish sauce or patis. Sunod nating ilagay ang ating black pepper or paminta. Haluin po natin ito after malagay yon para pantay-pantay ang lasa. Maglagay po tayo ng katamtamang dami ng tubig. Ang nilagay po natin dito ay halos isang pichel. Pero kayo po, depende po sa inyo kung gaano karami. Takpan po natin. Huwag kalimutang ilagay ang ating pork broth cube para dagdag pampalasa. Yan! As you can see, kulong-kulong na po yung tubig natin. Nasa 100% na yung boiling point ito. Ibig sabihin, pwede na nating ilagay ang ating noodles na pinakuluan na rin natin kanina. So, medyo malambot na rin po yan siya. Takpan po muna natin ito at hintayin natin kumulo ulit siya. So, pangalawang kulo na niya ito, bale. So, as you can see po, parang nagkakaroon na siya ng mga bubbles. So, ilalagay na po natin yung gulay natin. Ito pong carrots. Siyempre, imimix po natin ito sa mga ingredients. Tapos, sunod na rin po natin ilalagay yung pinirita nating squid balls and kikiam kanina. Ayan. Now, takpan po ulit natin ito. Tapos, ilagay na po natin itong cornstarch natin. Ito yung sekreto para maging malapot ang ating niluluto. At this point, pwede na rin po natin ilagay ang ating itlog. So, kung gusto nyo po ng mas maraming itlog, pwede rin po para mas malapot siya at mas masarap. Pwede na po natin ilagay ang ating kenchay at this point para may dagdag kulay siya and syempre para healthier na rin. And then, i-mix well lang po natin. Dahil patis at pork broth cube lang yung nalagay natin kanina, maglagay po tayo ng konting dami ng asin para pampalasa din po. Tansyahin nyo na lang din po yung lasa. Make sure na hindi siya masyadong maalat. And voila! Narito na po ang final product. Sana nagustuhan ninyo.